Mona, pasensya ka na talaga. Dito muna tayo titira. Alam kong hindi ito ang bahay na pinangarap mo pero pangako, sisikapin kong magpatayo ng mas magandang bahay kapag nakaipon na tayo. Bakit ka ba nagsusorry? Hindi naman bahay lang ang mahalaga sa akin, Rico. Nag-asawa ako dahil mahal kita at masaya akong titira sa kahit na anong klaseng bahay basta kasama kita. Pero tignan mo naman, halos wala tayong gamit dito kaya nahihiya talaga ako sa'yo. Ay, tama na nga yan. Alam mo kung saan ako nahihiya kapag sumuko tayo. Pero kung magtutulungan tayo, kahit maliit na bahay lang kaya nating gawing masaya. Naaawa lang kasi ako sa'yo eh. Saka baka kung anong marinig mo sa mga tao dito na pinakasalan lang kita para itira dito sa barong-barong at pagtawanan ka lang nila. Kung may tatawa man, problema na nila yun. Hindi naman sila ang bubuhay sa atin eh. Salamat ha. Minsan naiisip ko kung gaano ako kaswerte sa'yo, mahal. Sus, swerte rin ako sa'yo, no? Kaya simulan na natin ang buhay natin dito. Huwag kang mag-alala sa akin at hindi ako maselan, alam mo yan. Maliit lang ang bahay na ibinigay kay Rico at Mona sa dulo ng compound. Lumang kahoy ang dingding at manipis ang bubong ng yero. Sa loob, halos walang laman at isang lumang kama na may manipis na kutsyon, isang maliit na mesa at ilang karton ng mga damit at gamit nila. Ngunit sa kabila ng kakulangan, may kakaibang saya sa mukha ni Mona habang pinagmamasdan ang lugar. Para sa kanya, hindi mahalaga kung gaano kaliit ang bahay. Ang mahalaga, makakapagsimula na sila. Siya nga pala mahal, di ba halos lahat ng nakatira dito sa compound, mga kamag-anak nyo? Bakit wala man lang ako nakitang bumati sa'yo maliban sa nanay at tatay mo? Ganon talaga ang mga tao dito. Kita mo naman, karamihan sa kanila may malaking bahay na. Kapag gano'n na kasi ang mga kamag-anak namin, hindi na namamansin ang mga mahihirap. Yung mga kapatid mo, nasabi mong dito rin sila nakatira, di ba? Oo, yung mga kapatid ko si Darla lang ang gumanda ang buhay. Pero, huwag na natin pag-usapan. Napahinto si Mona sa pag-aayos ng kahon ng plato. May bahagyang pagtataka sa mukha niya sa sinabi ng asawa. Hindi pa man niya nakikita ng maayos ang hipag niya, may pakiramdam na agad siyang hindi magiging madali ang pakikisama niya rito. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka naman niya aawayin. Hindi naman ako nag-aanap ng away. Saka, bakit mo naman nasabi yan? Baka lang may marinig kang hindi maganda. Huwag mo nalang pansinin ha. Wala naman yata siyang masasabi sa akin. Tsaka wala naman akong ginagawang masama eh. Pero kung meron man, sinasabi ko sa'yo, lumaki akong walang-wala. Maraming beses na rin akong minata ng mga tao. Pero hindi ako magpapatalo. Basta lagi lang akong nasa tama. Napangiti si Rico habang pinagmamasda ng asawa. Alam niyang matibay ang loob ni Mona. Isa yon sa mga dahilan kung bakit lalo niya itong minahal. Sa labas ng bahay, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng paparating na sasakyan. Sumilip si Mona sa bintana. Isang makintab na kotse ang pumarada sa gitna ng compound. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakaayos ang buhok at may suot na mataas na heels. At may hawak itong paper bag. Yan si Darla, yung sinasabi kong kapatid ko. Siya yun? Nako, mukhang sosyal ah. Oo nga eh, nasanay na siya sa magandang buhay simula nung nakapag-asawa siya ng may magandang trabaho. Hindi naman siguro siya masungit, no? Hindi naman, pero depende. Depende saan. Depende kung trip ka niya. Naku, sana magustuhan niya ako. Hindi napigilan ni Rico na matawa. Ngunit ang tawa niyang yun, may halong kaba. Sa labas ng bahay, napansin ni Darla ang bagong bukas na pinto ng maliit na bahay sa dulo ng compound. Bahagyang sumikip ang dibdib niya nang maalala kung sino ang lilipat doon.
dumating na pala sila. Sino? Yung kuya ko at yung asawa niya. Yung bagong kasal? Oo, sino pa nga ba? Puntaan mo kaya para batiin. Saka, baka nagtatampo na ang kuya mo at di ka man lang dumalo sa kasal niya. Bakit ako pupunta? Saka bakit ako dadalo sa kasal niya? Sayang lang ang oras doon. Anong sayang? Kuya mo yun. Hindi ka ba masaya para sa kanya? Hindi agad sumagot si Darla. Sa halip, tumingin siya sa maliit na bahay sa dulo ng compound. Doon niya nakita si Mona na abalang nag-aayos ng mga kahon habang nakangiti. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong kumirot sa loob ng dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Simula pa lang nang marinig niyang mag-aasawa na ang kuya niya, may kung anong inis na agad siyang naramdaman sa babaeng yun kahit hindi pa niya ito nakikita. Dati kasi, kahit may sarili na siyang pamilya, ang kuya niya pa rin ang unang tumutulong sa kanya. Kapag may problema siya, ito agad ang tinatawagan niya. Kapag may gusto siya, madalas itong nagbibigay kahit walang-wala na. Subalit nang dumating si Mona, tila unti-unting nawala ang atensyon na yon. Ngayon, may iba nang inuuna ang kuya niya at yun ang hindi matanggap ni Darla. Ganun pa man, tahimik siyang naglakad papunta sa bahay ni Mona. Paglabas ni Rico ng pinto, nagkatinginan sila. Oh, bunso, kala ko hindi ka na talaga makikipag-usap sa akin eh. Kararating lang namin kanina. Di ka man lang sumama kina nanay sa pag-attend ng kasal ko. Hay, bakit ako pupunta doon? Para manood sa cheap niyong kasal? Saka hindi ako sanay umattend ng mga low-class na kasalan. Darla, ang bibig mo naman. Sobra na yan. Kahit papaano mahalaga sa amin yun kasi kasal namin yun ng ate Mona mo. Ate? No, ayokong magkaroon ng pipitsuging ate. Saka kuya, pwede ba? Bilis-bilisan yung kumayod para naman umasenso kayo kaagad. Nakakaya kasi sa ibang kapitbahay ang bahay nyo eh. Sa narinig, kapwa na tahimik sina Rico at Mona na hindi makapaniwala sa sinabi nito. Hindi pa nakontento si Darla at tinitigan niya mula ulo hanggang paa si Mona. Simple lang ang suot nito na lumang t-shirt at kupas na maong. Halatang wala itong mga mamahaling gamit. Bahagyang ngumiti si Darla. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang tuwa siyang naramdaman sa simpleng itsura ng hipag niya. Tila nakumpirma niyang magkaibang-magkaiba ang estado nila sa buhay. Itinaas niya ang paper bag na hawak. Kita mo tong mga bags at damit? Galing kami sa mall at nag-shopping. Hay, nakakasawa na nga mag-shopping eh. Kaso mapilit ang asawa ko. Nako, ang ganda siguro ng mga nabili mo, no? Mukhang mamahalin lahat. Mamahalin talaga. Pero okay lang. Basta gusto ko, walang problema yun sa asawa ko. Masaya ako at swerte ka sa asawa mo. Saka, tingin ko bagay sa'yo ang lahat ng yan. Saglit na natahimik si Darla. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Hindi niya nakitaan ang pagkainggit ang hipag at yon ang mas lalo niyang ikinainis. Nagpaalam na siya at bumalik sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa loob, muli siyang sumilip sa bintana. Tanaw niya ang maliit na bahay ni Mona na halos walang kalaman-laman, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit parang may kung anong kaba ang gumapang sa dibdib niya habang pinagmamasda ng babae. Isang pakiramdam na para bang nagsasabi na balang araw, ang simpleng babaeng yon ang magiging dahilan ng pagguho ng kanyang kayabangan. Kinabukasan, isang ideya ang pumasok sa isip ni Darla. Kuya, Mona, pumunta kayo bukas sa bahay ah. Magluluto ako ng tanghalian para naman makabawi ako sa inasal ko kahapon. Talaga? Ayos ah. Di ka naman napipilitan lang, bunso. Ano ka ba, kuya? Syempre hindi. Pamilya tayo dito sa compound. Hindi naman pwedeng hindi ko kayo imbitahin sa munting pasasalamat namin ng asawa ko. Nako, salamat ah. Hindi naman kailangan pero na-appreciate ko yung pag-imbita mo.
Walang anuman. Basta pumunta kayo ha. Ayokong tatanggi kayo. Oo nga, pumunta kayo. Mas masaya kung kumpleto ang pamilya. Sige, pupunta kami bukas. Magdadala na lang siguro ako ng dessert para may ambag din kami. Hindi na kailangan. Kami na ang bahala sa lahat. Kinabukasan, maagang nagising si Mona. Naglinis siya at nag-ayos bago pumunta sa bahay ni Darla. Sa isip niya, baka yun na ang simula ng maayos na relasyon nila bilang maghipag. Kahit papano, natuwa siya na kusang nag-imbita si Darla ng tanghalian. Paglabas nila ng bahay ni Rico, tanaw agad ang malaking bahay sa kabilang bahagi ng compound. 2 palapag yun na may malaking bintana at bagong pinturang gate. Kumpara sa maliit nilang bahay, kitang-kita ang malaking agwat ng estado nila sa buhay. Sana maging okay na ang pakikitungo niya sa akin, no? Ayoko pa naman sanang may taong naiinis sa akin. Tingin ko tanggap naman niya na asawa na kita ngayon. Kaya huwag ka mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Pero 'di ba sabi mo, nakadepende sa mood niya. Baka kahapon lang maganda ang mood niya at iba na ngayon. Ay, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa dyan. Basta naniniwala ako na magiging maganda na talaga ang pakikitungo ni Darla sa'yo. Pamilya mo pa rin sila. Gagawin ko na lang ang lahat para maging maayos ang pakikitungo ko. Salamat, Mona. Tahimik silang naglakad papunta sa malaking bahay ni Darla. Pagbukas pa lang ng pintuan, bumungad agad sa kanila ang maluwang na sala. Makintab ang tile sa sahig at may malaking chandelier na nakasabit sa kisame. Sa gilid, may malaking sofa na mukhang mahal at sa kabilang bahagi naman, may glass cabinet na puno ng mga dekorasyon. Nasa loob na rin ang ilang kamag-anak nila Rico na tahimik lang na nakaupo at nag-uusap. May ilang napapatingin kina Mona at Rico nang pumasok sila. Ngunit karamihan, nagpatuloy lang sa kanilang ginagawa. Sa gitna ng sala, nakatayo si Darla na tila hinihintay ang pagdating nila. Ayun na pala, akala ko hindi na kayo pupunta eh. Siyempre pupunta kami. Inimbitahan mo kami. Bakit? Huli na ba kami, bunso? Salamat ulit sa pag-imbita. Walang anuman. Tara, maupo na kayo. Hindi pa naman kayong pinakahuli sa lahat eh. Kuya, dito kayo sa sofa. Salamat, Carlo. Ang ganda ng bahay niyo, no? Siyempre naman, pinaghirapan din to ng asawa ko eh. Habang nakaupo sila, hindi maiwasan ni Mona na mapatingin sa paligid. Halos lahat ng gamit sa bahay ay mukhang bago at mamahalin. May malaking telebisyon sa sala at sa kabilang bahagi, makikita ang maluwag na kusina na may modernong appliances. Sa mesa, nakahain na rin ang iba't ibang putahe na mukhang masarap. Tahimik lamang ang ina ng magkapatid na nakaupo sa gilid habang pinagmamasdan ang mga anak niya. Kuya, alam mo ba, malaki na rin ang naipon namin ni Carlo. Talaga? Medyo okay naman ang kita nitong mga nakaraang buwan eh. Kaya yun, nakaipon. Hindi lang medyo, no? Malaki talaga. Kaya nga nag-iipon na kami para bumili ulit ng bagong sasakyan. Talaga? Ang galing naman. Oo, nakakasawa na rin kasi yung kotse namin ngayon. Ikaw talaga, Darla. Mukhang bago pa naman yung sasakyan ah. Para sa'yo siguro bago pa, pero para sa amin, matagal na yon. Nakakahiya ng gamitin. Mahilig kasi si Darla sa mga bagong modelo ng sasakyan eh. Siyempre, ayoko namang mapag-iwanan, no? May pera naman ang asawa ko eh. Maganda yon. Pinaghirapan niyo naman kaya wala namang masamang bumili kayo ng bago. Oo nga eh, buti na lang, masipag ang asawa ko. Saglit na natahimik si Rico sa narinig. Alam niyang may bahid ng pagyayabang ang sinabi ng kapatid. Subalit bago pa siya makapagsalita, muli nang nagpatuloy si Darla. Tara sa kusina, ipapakita ko sa inyo ang bagong ref na nabili namin. Talaga? Sige. Pagpasok nila sa kusina, bumungad agad ang isang malaking double-door refrigerator na kumikislap sa linis.
Katabi nito ang isang mamahaling oven at ilang modernong kitchen appliances. Ito yung bagong ref namin. Kabibili lang namin ng 1 linggo. Wow, ang laki naman. Siyempre, ayoko ng maliit na ref eh. Mabilis kasing maubusan ng laman yon. Siya talaga ang pumili niyan. Yan ang gusto niya kaya binili ko. Mukhang mahal yan Mahal talaga, pero okay lang. Kaya naman namin bumili. Maganda, bagay na bagay sa bahay nyo. At hindi lang yan. Halika kayo, ipapakita ko pa sa inyo yung washing machine namin. May bago rin kayong washing machine? Oo naman, automatic pa. Ganun talaga kapag marunong sa buhay. Tahimik lang si Mona habang nakikinig. Hindi niya alam kung sinasadya ba ni Darla ang tono ng pananalita nito o natural lang talaga itong mayabang magsalita. Sa kabilang bahagi ng sala, nakaupo pa rin ang ina ng magkapatid at tahimik na pinagmamasdan ang mga nangyayari. Maya-maya, bumalik na sila sa mesa upang kumain. Tara na, kumain na tayo bago pa lumamig yung mga pagkain. Salamat sa handa Mukhang masasarap lahat. Tikman nyo, paborito ni Darla ang mga yan. Habang kumakain, patuloy sa pagsasalita si Darla tungkol sa kanilang mga nabibili at mga planong bilhin pa. Paminsan-minsan, napapatingin ang ilang kamag-anak sa kanila ngunit walang nagsasalita. Tila ba sanay na mga ito sa pagyayabang ni Darla. Alam nyo, iniisip nga namin bumili ng mas malaking TV. Ha? Yung nasa sala nyo mukhang malaki na. Hindi pa yun sapat para sa akin May mas malaki pa doon. Mahilig ka sigurong manood ng movies, no? Hindi naman masyado. Gusto ko lang talaga yung may magandang gamit sa bahay. Masaya kasi siya kapag may bagong binibili, kaya sige lang. Siyempre, pinaghirapan naman namin yon. Saglit na nagkatinginan sina Mona at Rico. Hindi man direkta, ramdam nila ang ipinahihiwatig ng bawat salita ni Darla. Subalit pinili na lamang ni Mona ng umiti. Maganda talaga kapag may bungang pagsisikap. Tama ka, kaya nga dapat magsumikap ang mga tao kung ayaw nilang manatiling mahirap. Darla, kumain na nga lang tayo. Matapos magsalita ng nanay nilang si Feli, wala nang kumibo ng mga sandaling yon. Kaya kumain na sila ng tanghalian ngunit sa loob ng bahay na yon, may kakaibang tensyon na unti-unting nabubuo. Para kay Mona, simpleng tanghalian lang yon kasama ang pamilya ng asawa. Subalit para kay Darla, isa lamang itong paraan upang ipakita kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang buhay habang patuloy niyang ipinapakita ang kanyang kayamanan at mga bagong gamit. Ngunit bago makapagpaalam ang mag-asawa, hindi na siya nakapagpigil. Si kuya kasi, sinabihan ko na siya dati na maghanap ng babaeng may magandang trabaho at pinag-aralan. Ayan, naghanap lang ng kung sino-sino nakalad ka rin sa kalye. Huy, Darla! Ano? Nagsasabi lang naman ako ng totoo Kalad ka rin? Pero hindi naman ako... Ayan tuloy, siya pa ngayon ang naghahanap buhay para lang magkaroon kayo ng maayos-ayos na bahay. Darla, tama na. Yung bibig mo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mona matapos marinig ang sinabi ni Darla. Para siyang napako sa kinatatayuan habang unti-unting pumapasok sa isip niya ang bawat salitang binitiwan nito. Ilang sandali pa, napatingin siya kay Rico. Ngunit nakita niyang tahimik lamang ito at tila walang maisagot. Sa loob-loob ni Mona, may kung anong kirot na dahan-dahang sumikip sa kanyang dibdib. Doon niya napagtanto na mali pala ang akala niya. Inisip niya na nagsisimula ng maging maayos ang pakikitungo ni Darla sa kanya. Akala niya, ang tanghalian na yon, paraan ang pakikipagbati ng kanyang hipag. Ngunit mali pala siya. Sa mga salitang yon ni Darla, malinaw na hindi pa rin siya tanggap nito bilang asawa ng kuya nito. Nay, uwi na kami. Mona, halika na. Yan na naman tayo Ayaw talaga mapagsabihan niyang si kuya. Darla, tama na. Kuya, pasensya ka na. Wala nang ibang sinabi pa sina Mona at Rico. Tahimik na silang naglakad palabas ng bahay ni na Darla. Sa likod nila,
Patuloy ang usapan ng mga kamag-anak sa loob ng bahay na para bang walang nangyaring masakit na eksena. Paglabas nila ng gate, napansin ni Rico na hindi nagsasalita si Mona. Mona, pasensya ka na sa sinabi ng kapatid ko ha. Ayos lang, Rico. Sigurado ka? Alam mo naman kung paano magsalita si Darla. Oo. Tahimik na nagpatuloy ang kanilang paglalakad pabalik sa maliit nilang bahay. Kahit ilang hakbang na lang ang layo nila, wala pa ring sinasabi si Mona. Nakayuko lamang ito habang naglalakad. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad na naupo si Mona sa gilid ng kama. Mona, alam kong masama ang loob mo pero... Sana sinunod mo na lang dati ang kapatid mo. Ha? Sana nag-asawa ka na lang ng mayaman o di kaya yung may magandang trabaho. Hindi ka siguro ginaganyan ng kapatid mo ngayon. Mona, tigilan mo nga yan. Huwag mo nang pansinin ang sinabi ni Darla. Totoo naman kung mayaman siguro naging asawa mo, hindi ka niya iinsultuhin ng ganon. Mona, please. Napahinto si Mona nang marinig ang tono ng boses ni Rico. Lumapit ito sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Huwag mo nang sasabihin ulit yan. Mahal kita at ikaw ang babaeng pinili ko. Pero bakit hindi niya maintindihan yon? Hindi ko alam na ganito pala siya. Mona, makinig ka. Hindi ako nagpakasal dahil sa pera. Kaya wala akong pakialam kung wala kang trabaho o kung wala ka mang magandang kurso. Basta ang mahalaga, mahal kita. At kahit anong sabihin ng kapatid ko, hindi magbabago yon. Pero nasasaktan ako para sa'yo. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya sa'yo eh. Kung ano-ano na ang sinasabi niya sa'yo. Saka, dahil wala akong nagawa kanina. Hindi mo naman kasalanan yon. Pero asawa mo ko. Dapat pinagtanggol kita. Pero mas pinili kong iwasan ang gulo. Patawarin mo ko, Mona. Hindi man lang kita. Ayos lang, Rico. Huwag na natin pag-usapan. Saglit lang silang natahimik. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana, tumatama sa lumang mesa at sa ilang gamit nila. Doon muling tumingin si Mona sa paligid, sa manipis na dingding at sa lumang kama. Sa kahon ng mga gamit na hindi pa nila naayos. At hindi niya maiwasang maalala ang mga sinabi ni Darla kanina. Unti-unti, may pumasok na ideya sa kanyang isip. Rico, ano kaya kung maghanap din ako ng pagkakakitaan? Ha? Ayokong ikaw lang ang nagtatrabaho. Saka wala naman akong gagawin dito. Bukod doon, gusto ko ring mapaganda ang buhay natin. Pero hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo, Mona. Kaya ko naman magtrabaho. Hindi ko pinipilit. Gusto kong gawin to, Rico. Sigurado ka? Oo, mag-iisip ako ng magandang pagkakakitaan. Napaisip si Mona kung ano ang maaari niyang gawin upang kumita. Wala siyang mataas na pinag-aralan at wala ring malaking puhunan para magnegosyo. Ngunit habang nakaupo siya sa kama, bigla niyang naalala ang ilang video na napapanood niya noon sa cellphone. Mga taong nagbebenta ng kung ano-anong produkto habang naka-live sa social media. Rico, naalala mo yung mga live selling sa internet? Yung mga nagbebenta habang naka-video? Oo, iniisip ko kung pwede ko rin kayang gawin yon. Live selling? Ano naman ang ibebenta mo? Pwede ako magsimula sa maliit lang. May kakilala si nanay dati na nagbebenta ng murang mga damit sa palengke. Pwede akong bumili ng konti tapos ibenta online. Sigurado ka? Hindi ka ba mahihirapan? Susubukan ko lang naman. Saka sanay ako sa hirap, no? Pero, Mas gusto ko na yon kesa nakaupo lang dito sa bahay. Gusto kong makatulong sa'yo. sige, kung yun ang gusto mo, susuportahan kita. Talaga? Oo, Salamat, Rico. pero huwag mong kalimutan ha, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kapatid ko.
Hindi ko naman gagawin to para sa kanya eh. Gagawin ko to para sa pangarap natin. Napangiti si Rico sa sinabi ni Mona. Kahit alam niyang hindi magiging madali ang plano ng asawa, nakita niya sa mga mata nito ang matibay na determinasyon. Nang sumunod na araw, maagang nagising si Mona. Tahimik niyang inayos ang maliit na mesa sa kanilang bahay. Inilapag niya ron ang ilang damit na nabili niya sa murang halaga sa palengke. Hiniram niya ang cellphone ni Rico at itinayo ito gamit ang isang maliit na kahon. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung may manonood ba sa kanya. Hindi rin niya alam kung may bibili. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Hindi siya susuko. Pinindot niya ang boto ng live video at doon nagsimula ang unang hakbang ni Mona sa mundong hindi niya inaasahan na magbabago ng kanilang buhay. Kahit papano, nakabenta siya ng 5 piraso ng damit ng araw na yon. Kahit papano rin, may kinita siya kaya pagsapit ng hapon, masaya niyang sinalubong si Rico. O mahal, kumusta ang araw mo dito? Eto nga pala binilang kita ng paborito mo. Ang aga mo namang nakauwi, mahal. Nga pala, alam mo ba, nakabenta ako ng 5 piraso ng damit kanina. Hindi na masama sa first time, di ba? Kahit 10 lang ang nanonood sa akin kanina, masaya pa rin akong nakabenta ako. Talaga? Oo, naniniwala talaga ako na dadami rin ang manonood sa akin sa susunod. Basta sisipagan ko lang lagi. Tiwala lang mahal. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Kaya nandito lang ako para suportahan ka. Salamat, Rico. Suporta mo lang naman ang nagpapalakas ng loob ko. Siya nga pala, baka nagugutom ka na. May niluto akong merienda para sa'yo. Naks naman, yan ang gusto ko. Pero kainin mo na rin tong binili kong burger para sa'yo. Abot lang itang ngiti ni Mona habang binubuksan ang pasalubong ng kanyang mister. Sabay nilang kinain ang merienda habang nagkukwentuhan. Hanggang sa matanaw nila sa kabilang bahay ang pagbaba ni Darla sa sasakyan at mukhang papunta na naman sa bahay nila. Napawi ang ngiti sa labi ni Mona. Iniisip niya na baka kung ano na naman ang isipin sa kanya ng hipag niya. Ngunit pinakalma siya ni Rico at binuksan nito ang pinto. Pagbukas pa lang nito ng pinto, dire-diretso nang pumasok si Darla. Eto lechon manok. Baka kasi hindi kayo makabili ng masarap-sarap na ulam, kuya. Darla, pwede ba dahan-dahanin mo naman yung bibig mo? Hala, anong masama sa sinabi ko? Teka, ano yung kinakain nyo? Burger? Yung mumurahin pa, Buti pala napadaan ako at nabilan ko kayo ng mamahaling manok na yan. Kawawa talaga kuya ko dito. Hindi namin kailangan... Ano to? Bakit may mga damit ditong nakasabit? Nagbebenta ka ba ng damit dito sa barong-barong nyo? O talagang dito ka lang nagsasampay? Sa bagay, ang liit kasi ng space. Hindi. Binibenta ko talaga yan. Talaga lang Sino naman ang bibili niyang mumurahin na damit na yan? Nagla-live selling ako para kahit papano. Ano? Live selling? Darla, ano nakakatawa? Wala. Sino naman na manonood sa'yo, Mona? At ilan? Isa? Dalawa? Alam mo, nagsasayang ka lang ng oras sa mga ganyan. Palibhasa, tamad ka lang maghanap ng ibang trabaho. Hindi ko naman sinabi sa kanya na maghanap siya ng... Sabat ka ng sabat, kuya eh. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Ay, kumain na nga lang kayo ng manok na dala ko. Baka sakaling magising kayo sa ilusyon nyo. Makauwi na nga at nangangati na ang balat ko dito sa alikabok. Lumabas ng bahay si Darla na halatang diring-diri. Akala mo kung sino makapagpag ng kanyang braso, malinis naman ang buong bahay ni Mona. Napabuntong hininga na lamang siya at nagkatinginan sila ni Rico. Nang sumunod na mga araw, nagpatuloy si Mona sa ginagawang pagla-live selling at gumaganda ang resulta nito. Rico, may magandang balita ako sa'yo. Hindi talaga ako makapaniwala. Ang dami ng viewers ko kanina. Talaga? Nakabenta ka ba? Ilan naman ang nanood sa'yo? Halos 2,000 na. At marami na rin nagpapareserve ng mga damit. Yung iba bibili raw ng maramihan para pambenta rin. Rico,
Sana magtuloy-tuloy na to, no? Wow, mahal. Ang bilis naman ng progress. Oo nga eh. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang magiging resulta sa unang linggo lang. Sobrang proud ako sa'yo, Mona. Talagang hindi ka sumusuko. Salamat, mahal. Saka, ang saya pa kasi hindi lang konti ang bumili kundi marami rin. Nang mga oras na yon, maluwag ang dibdib na pinagmamasdan nila ang maliit nilang bahay na puno ng kahon at damit. Ang saya ni Mona, kitang-kita sa bawat kilos at ngiti niya habang inaayos ang mga paninda. Halos hindi siya makapaniwala sa dami ng orders at sa dami ng nanonood sa kanya. Para bang sa isang iglap, unti-unti na niyang nararamdaman ang tagumpay na pinaghirapan niya nang walang kinalaman sa yaman o posisyon sa lipunan. Rico, alam mo ba? Ang dami ng message na dumating. May ilang humihiling na i-reserve ko sila kaagad. Wow, talaga? Parang napakabilis ng takbo ng benta mo ha. Oo nga eh. At ang saya, kasi kahit maliit lang ang puhunan, nakikita ko na may bunga ang pagsisikap natin. Mahal, sobrang tuwang-tuwa ako sa nangyayari sa'yo. Proud na proud ako. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko, Rico. Basta lagi ka magtiwala sa sarili mo ha. Kaya mo yan. Nandito lang ako lagi sa likod mo. Oo naman, handa na akong mas lalo pang pagbutihin ito. Alam kong madali lang yan sa'yo. Madiskarte ka eh. Habang nagtatawanan at nagkukwentuhan, hindi maiwasan ni Mona na pasulyapan ang bawat kahon na puno ng damit at ang cellphone na nakasetup sa maliit na kahon para sa kanyang live selling. Ang dami ng notifications, parang musika yon sa tenga niya. Bawat benta, maliit na tagumpay. Subalit bawat notification, simbolo ng unti-unting pag-angat nila sa buhay. Ramdam niya na kahit maliit pa ang bahay nila, unti-unti nagiging malaki ang pangarap nila. At bawat hakbang niya, may kasamang kasiyahan at pag-asa. Rico, tignan mo to mga messages. Ang dami talagang nagpapareserve. Nakakatuwa naman. Nakikita ko yung effort mo, mahal. Parang hindi ako magsasawa dito. Ang sarap pala sa pakiramdam ng maraming sumusuporta. Masaya ako nakikita ko yung excitement mo. Oo nga eh. Nakakatuwa na kahit online lang, may natutulungan ka rin. Maliit lang kasi ang tubo ko para kahit papano may kitain pa rin sila, sakaling magbenta rin sila. Hindi pa man sila natatapos sa kanilang pag-uusap, muling tinignan ni Mona ang cellphone. Marami pang messages ang dumarating. May ilang nagko-comment pa sa kanyang live session na nanonood na parang kasalo sa kanyang kwento. Nakita niya ang dami ng orders at naramdaman ang kakaibang saya sa dibdib. Tila sa isang iglap, unti-unti niyang nararamdaman ang epekto ng kanyang pagsusumikap. Ang maliit na kwarto nila naging sentro ng isang maliit na mundo na puno ng oportunidad at tagumpay. Mahal, tignan mo naman ha. May mga nag-comment pa na good job, Ate Mona. Talaga nakaka-proud ka, mahal. Sobrang saya ko kasi may bumibili talaga. Alam mo, hindi lang benta yon. Nakikita kong determination mo. Oo nga, mahal, kaya lang minsan naiisip ko, paano kung mas lalong dumami yung orders? Kaya natin yan, Mona. Basta magtutulungan tayo. Oo, tama ka. Hindi ako susuko. Yan ang gusto ko, mahal. Sa kabilang bahagi ng compound, nakaupo sa malaking sala sina Darla at Carlo. Tahimik silang nagkatinginan hanggang may napansin si Carlo sa labas. May isang 4x4 na sasakyan na pumarada sa harap ng maliit na bahay ni Mona. Puno yun ng kahon at deliveries. Nakita niya ang mga taong nagdadala ng mga paninda at inaayos ang bawat kahon sa maliit na bahay. Darla, nakikita mo ba yun? Ang alin? Yung delivery na dumating sa bahay ni Mona. Ano kaya yung mga yan? Ewan ko, pero mukhang para sa online selling niya yon. Nabanggit niya yun nung nakaraan eh. Talaga? Nakakatuwa naman at masipag pala siya. Kahit papano may kikitain siya kaysa humilata lang sa bahay. Masipag? Yon? Para yun lang eh. Ang sabihin mo, kailangan naman talaga niyang gawin yon para tulungan ang kuya ko.
Bakit ako? Ayaw mo kong tulungan. So kinagkwentahan mo ko. Hindi naman sa ganun. Pero kung ikukumpara mo kasi ang sarili mo kay Mona, di ba sasabihin mo na babae ka kaya hindi mo obligasyon maghanap buhay? Tumahimik ka nga. Dami mo sinasabi. Basta ako, kung kaya mo naman akong buhayin na parang prinsesa, bakit ko pa kailangan maghanap ng trabaho? Sinimangutan ni Darla ang kanyang asawa. Ramdam niya ang kaunting pagkairita habang pinagmamasdan ng pag-aayos ng mga paninda ni Mona. Halos hindi niya mapigilan ang pakiramdam na unti-unti may nagbabago sa buhay ng mag-asawa at hindi siya kasama sa kwento ng pag-unlad. Tahimik siyang lumingon kay Carlo. Nakakainis. Akala siguro niya aangat siya sa paganyang-ganyan niya. Pipitsugi naman. May kanya-kanyang paraan ng tao para umasenso. Kaya malay natin. Alam ko yon, pero yung ganyan, hindi aangat yan. Itaga mo sa bato. Masyado nag-iilusyon na aangat. Inggit siguro sa akin. Darla, huwag mong sabihin yan. Asawa pa rin yan ng kuya mo eh. Ang tagumpay ni Mona, tagumpay rin ng kuya mo. Kaya wag mo na silang... Wag ano? Kainggitan? Bakit naman ako maiinggit sa kanya? Ako nga dapat ang kainggitan niya kasi hindi ko kailangan magmukhang tanga sa live-live na yan. Ay! Napailing na lang si Carlo sa sinabi ng asawa. Alam na alam niyang ayaw nitong umangat ang hipag nito. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw. Rico, naiisip ko, baka pwede rin ako magbenta ng bags at sapatos, hindi lang damit. Bags at sapatos? Mukhang maganda nga yun, mahal. Sa tingin mo kaya ng buyers mo yon? Oo, kasi marami rin yung nagtatanong kanina. Parang gusto nilang may iba pang items. Okay, kailangan lang nating i-organize. Saka pwede nating unahin ang mga bestsellers ko, yung mga madaling ma-sold out. Doon na rin tayo mag-focus. Sige, maganda yon. Kung sa tingin mo papatok, bakit naman hindi? Oo, at least kahit maliit na bahay lang ang meron tayo, may paraan para mapaangat ang buhay natin. Mula noon, abala si Mona sa pagpaplano ng expansion. Inorganize niya ang maliit na mesa sa kwarto bilang display area para sa bags at sapatos. Unti-unti, ang mga viewers niya sa live selling lumaki palalo. Mga libo-libo ang nanonood sa bawat session. At halos lahat sold out ang bawat item sa loob ng ilang minuto lang. Nakakatuwa sa kanya na meron talagang nagre-reserve at bumibili. Kaya naman tuloy parang may bagong mundo na siyang naabot. Rico, nakita mo ba? Sold out na ulit ang bags at sapatos kanina. Grabe, mahal. Ang bilis ng takbo ng negosyo mo. Saka, ang dami ng messages na nagtatanong kung kailan ulit makakabili. Oo nga eh. Parang nahuhulog na sila sa excitement sa items mo. Gusto ko ring iset up yung mga stocks natin dito sa bahay. Kailangan natin ng lugar para sa mga paninda. Sige mahal, kaya natin yan. Kahit maliit, may paraan. Salamat. Feeling ko mas okay kung may dedicated na area. Oo, tama ka. Lahat ng efforts mo may resulta na. Kaya sobrang proud ako sa iyo eh. Oo, excited na akong ayusin yon. Sa loob lang ng ilang linggo, nagpasya sina Mona at Rico na maglagay ng extension sa likod ng bahay para magsilbing storage ng stocks. Dahil sa kinita nila, ginamit nila ang pera sa pagpapagawa at pagpapalaki ng bahay. Kahit simple lang ang structure, nakatulong ito para maayos ang lahat ng benta at mapadali ang logistics. Habang inaayos ni Mona ang bagong storage, ramdam niya ang excitement at pride sa bawat hakbang. Ang bawat bagong kahon, simbolo ng unti-unting pag-angat nila sa buhay mapapisikal at financial man. Rico, tignan mo to. Naayos ko na lahat ng stock sa bagong area. Ang galing, mahal. Parang napakadali ng flow ngayon. At least hindi na magulo, no? Lahat may space na, saka mas organized na rin. Tama ka, mas mabilis na rin yung delivery dahil hindi na tayo matatagalan sa pagsasalansa ng mga gamit. Samantala sa kabilang bahay, nakatingin si Darla sa maliliit na delivery na inaayos sa bahay ni Mona. Hindi niya maiwasang mapansin ang dami ng stocks at efficiency ng live selling. Sa unang tingin, para bang naiinis siya sa tagumpay na yon. Lalo na at siya mismo,
may kakilala na gumagamit ng social media para sa sales, ngunit hindi kasing sikat ni Mona. Darla, nakita mo yun? Halos puno na ang labas ng bahay ni na Mona, oh. Anong pakialam ko? May nagdi-deliver na item sa kanila. Dami ng kahon, oh. Habang tumatagal, mas lalo yatang dumadami. Nakakainis. Hindi ko akalain maganda rin ang resulta ng ginagawa niya. Kahit papaano, masipag siya eh. Hindi lang nakaupo kaya swerte ng kuya mo sa kanya. Masipag? Naririnig mo ba sinasabi mo? Mas madiskarte naman ako kesa dyan sa Mona na yan. Darla, relax ka lang. Hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa kanya. Nabubisit pa rin ako na siyang nakikita sa social media at sikat na. Ano bang meron dyan? Eng-eng lang naman yan. Ni hindi nga nakapagtapos. Darla, hindi mo kailangan ikumpara yun. Ang ginagawa niya para sa buhay nila. Basta, naiinis ako sa babaeng yan. Masyadong pabida. Sa kabilang banda, sa loob ng maliit na bahay ni Mona at Rico, unti-unti nilang napapalawak ang kanilang bahay sa tulong ng kinita mula sa online selling. May mas malaking table na para sa stocks, may shelving units, at may maliit na corner para sa live selling setup. Ang bagong setup, nagpadali sa kanilang workflow at mas pinalaki nila ang benta. Rico, tingnan mo tong post ko. Soon, bibili na kami ng unang sasakyan gamit ang kinita. Nakaka-proud eh. Wala naman sigurong masama, no? Ano ka ba naman? Siyempre wala. Proud ka lang kasi nakakaya mo na ang dati. Pangarap lang natin. Oo nga. At gusto kong maging transparent sa followers natin. Nakakatuwa kasi excited din sila. Ang dami nating natutunan sa simpleng hakbang na to, no? Tama ka. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang magiging impact ng maliit na idea lang. Pinahanga mo talaga ako, mahal. Alam kong yung pinaplano mo ngayon, kaya rin natin yan. Basta magkasama tayo. Kakayanin natin lahat. Sa kabilang bahay, napansin ni Darla ang post ni Mona tungkol sa unang sasakyan na balak nilang bilhin. Hindi niya maiwasang sumimangot at magtaas ng kilay. Ang kaba at inis, mas nangibabaw sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang kaunting takot at panibugho. Hindi niya maintindihan kung bakit ang simpleng babaeng yon na dati niyang minamaliit, naging inspirasyon at sentro ng social media buzz. Carlo, nakita mo ba yon? Yung post ni Mona. Bibili na raw ng sasakyan ng ambisyosa. Ganun ba? Nakakatuwa naman kung ganun. Nakakainis ka mo. Bakit siyang sikat sa online selling at hindi ako? Alam mo ba nag-try din ako noong nakaraang araw pero wala. Ni walang bumili. Yung mga mamahaling bags ko pa naman ang binibenta ko. Buwisi talaga. Darla, wag mo iparamdam ang inggit mo. Focus ka lang sa sarili mo. Mahirap. Hindi ko maalis sa isip ko. Bakit parang siyang nasa spotlight ngayon? Ano bang meron ng babaeng yon? Akala niya siguro ngayon kung sino na siya. Relax ka lang. Ang ginagawa niya para sa kinabukasan nila ng kuya mo. Paulit-ulit naman tayo eh. Nakakainis lang kasi. Parang gusto kong patunayan na mas kaya ko rin. Pero napahiya lang ako sa mga kaibigan ko nung nag-try ako. Sabi nila, bakit ko binibenta ang mga bags ko? Naghihirap na raw ba ako? Mag-focus ka na lang kasi sa sarili mo. Huwag mo hayaang lunurin ka ng pagkumpara-kumpara mo. Ikaw na rin ang nagsabi na di mo kailangan gawin ang ginagawa niya kasi binibigay ko naman ang gusto mo. Hindi naman yun eh. Naiinggit ako kasi ang dami nang humahanga sa kanya. Kahit ako nanonood minsan nakikita kong bumabaha talaga ang bumibili ng mga paninda niya. Yung iba nababasa ko nagsasuggest pa na bakit hindi na lang daw magtayo ng shop si Mona para mapuntahan nila at para daw makapagpa-picture pa. Ano siya, artista? Alam mo ikaw, hindi na kita maintindihan eh. Nung walang-wala ang tao, sinasabihan mo lang kung ano-ano. Ngayon naman na nakakaangat na sila, nagagalit ka. Walang nagawa si Darla kundi ang sumimangot na lang buong araw. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang dami na namang delivery sa bahay ni na Mona. Takot yatang maubusan ng stocks ang ambisyosa. Ayan ka na naman. Magaling siya humawak ng pera kaya ganyang kabilis ang pag-angat nila. Nakaka-frustrate lang. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa yun. Huwag mo kasi ngayaan masira ang mood mo dahil sa inggit. Hindi ko mapigilan eh. Pakiramdam ko, ang inis sa katawan ko parang lumalala habang pinagmamasdan ko siya. Nanatili si Darla sa sofa
Ramdam ang kaunting pananakit ng ulo at puot sa dibdib. Hindi niya maiwasang isipin ang bawat update at post ni Mona sa social media. Bawat larawan ng delivery, bawat comment ng followers, at bawat sold out notifications ay parang pinalalala ang init sa kanyang katawan. Dito niya unang naramdaman ang matinding tensyon at inis, at indikasyon ng galit na matagal niya nang tinatago. Ay, nakakainis talaga. Bakit parang siya na lang ang magaling? Pati kina nanay at tatay ang bango na ng pangalan niya. Kesyo magaling daw at madiskarte. Sus, sana mawala na ang lahat ng swerte niya para maramdaman niya rin kung paano maging mahirap ulit. Darla! Hindi ko mapigilan ang init ng ulo ko, Carlo. Dati ako lang ang magaling sa paningin ni Kuya. Kaya ako inis na inis dyan sa monang yan eh. Pabida. Ngayon pati sina nanay at tatay aagawin niya rin sa akin. Walang naisagot si Carlo sa sinabi ng kanyang asawa, kundi isang buntong hininga lang. Nang sumunod na araw, habang nanonood si Darla ng live session ni Mona, mas tumindi ang pakiramdam ng init sa loob ng katawan niya, kasabay ng mabilis na pagtaas ng kanyang presyon at tila hindi mapigilang kaba sa dibdib. Kahit nakaupo lang sa sofa, ramdam niya na parang ang dugo niya ay mas mabilis dumadaloy. At bawat sold-out notification ni Mona, nagdudulot ng panibagong tensyon sa kanyang katawan. Hindi niya maiwasang mag-isip ng solusyon at unti-unting nabuo sa isip niya ang ideya na kailangan niya ng paraan para mapabagal ang pag-angat ni Mona. Kinabukasan, tahimik na pumunta si Darla sa isang malaking bahay sa gilid ng kalapit na barangay. Sa isip niya, ito ang lugar na pwedeng magbigay ng kasagutan sa matinding inggit niya. Habang papalapit siya, ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso at bahagyang pananakit ng ulo niya. Hindi niya alam kung paano ito tatapusin. Ngunit ang isang bagay lang na malinaw sa kanya ay gusto niyang baguhin ang swerte ni Mona. Hindi para sa sarili niyang kasiyahan lang, kundi para maibalik ang pakiramdam ng kapangyarihan sa kanyang buhay. Magandang araw po, Madam Rubina. Magandang araw rin, Iha. Anong maitutulong ko sa'yo? Gusto ko po sanang iparitwal ang isang bagay para mawala ang swerte ng isang tao sa buhay ko. Alam ko, gumagawa kayo nun at nasabi ng isa sa mga kaibigan ko. Ang ibig mo bang sabihin, tatanggalin natin ang swerte niya at papalitan ng kamalasan? Oo, madam. Hindi ko na alam kung paano pa. Parang bawat hakbang niya, bawat panalo, nadadagdagan lang ang galit sa loob ko. Hindi ko na kaya. Kaano-ano mo ba siya? Bakit gusto mong gawin ang bagay na ito sa kanya? Para maramdaman niya rin na hindi lahat palaging pabor sa kanya. Para unti-unti, mawalan siya ng swerte sa buhay niya. Saka para mawala ng paghanga ng mga magulang ko sa kanya. Saka pwede po ba, gawin niyo na lang ang pinagagawa ko at magbabayad ako ng malaki. O sige, pero may proseso yon. Kailangan mo maging tapat sa intensyon mo at sundin ang lahat ng kailangan. Handa po ako. Gusto ko na pong gawin ito. Bago tayo magsimula, Iha, kailangan mong maunawaan na ang ritual na ito nakakaapekto sa enerhiya ng parehong partido. Kung sakaling bumalik ang epekto nito sa'yo, wala akong pananagutan. Kung sakali namang hindi bumalik ang epekto sa'yo, di mas mabuti. Kung ganon, pwedeng bumalik sa akin ang epekto at pwede ring hindi. Paano ko masisiguro na hindi ito babalik sa akin? Yan ang hindi ko masasabi. Desisyon mo ito at kailangan mong tumaya. Siguro naman hindi tatalab sa akin ang kamalasan. Kaya sige, bahala na. Itutuloy ko to. Galit at inggit na nangingibabaw sa akin araw-araw. Gusto ko nang mawala ito. Kung buo na ang loob mo, Iha, sige, simulan na natin. Ihanda mo ang sarili mong isip at katawan. Tahimik na umupo si Darla sa harap ni Madam Rubina. Ramdam niya ang kakaibang init sa katawan, mabilis na tibok ng puso, at paninikip ng dibdib habang sinimulan na ang ritual. Habang bumubulong si Madam Rubina, unti-unting napagtanto ni Darla ang bigat ng desisyon. Ang kanyang inis at inggit,
nagdudulot na rin ng pisikal na epekto sa sarili niya. Ang matinding init sa katawan, bahagyang pananakit ng ulo, at tensyon sa dibdib ay naging malinaw na senyales ng dami ng negatibong enerhiya na dala niya. Ilang minuto rin bago natapos ang ritual at umalis na si Darla na may halo-halong pakiramdam, ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang determinasyon. Hindi niya hahayaang mas maging matagumpay pa si Mona kesa sa kanya nang hindi niya sinusubukang gawin ang paraan na alam niya. Samantala, sa bahay naman ni Mona, "Mahal, may napansin ako sa'yo. Patagal ko na sanang itatanong pero ngayon ko lang naisip eh. Ano yon? Yung pulseras mo hindi mo talaga tinatanggal, no? Kahit naliligo ka, suot mo pa rin." Ah, ito ba? Oo, hindi ko talaga inaalis to. "Kanino ba galing yan? Ngayon ko lang talaga naitanong kahit matagal na tayo." Ngayon mo lang napansin? Galing to sa lola ko. Siya mismo nagbigay sa akin. "Talaga? Mukhang espesyal nga kung ganon." Bahagyang ngumiti si Mona habang hinahawakan ng pulseras na nakasuot sa kanyang kamay. Simpleng disenyo lang yon. Walang kumikinang na mamahalin, ngunit kapansin-pansin kung gaano niya ito pinahahalagahan. Habang nakaupo sila sa maliit nilang sala na ngayon ay mas maaliwalas na dahil sa mga nadagdag na gamit, tila nagbago ang aura ng paligid. Hindi na tulad dati na halos walang laman ang bahay. Ngayon, puno na ito ng kahon, gamit at unti-unting nabubuong pangarap nila bilang mag-asawa. Matanong ko lang, ano bang meron dyan? Parang hindi lang basta alahas yan ah. Hindi talaga. Sabi ng lola ko, panangga ko raw ito. Panangga? Sa ano naman? Sa kahit anong elemento sa paligid. Ay, wow! May ganun pala? Oo, simula bata pa ako, lagi niya nang sinasabi yon. Kaya pala hindi mo tinatanggal kahit kailan. Oo, kahit saan ako pumunta suot ko to, talagang wala naman nangyayaring masama sa akin. Napangiti si Rico habang pinagmamasdan ng asawa. Hindi niya alam kung paniniwala lang ba yun o may mas malalim pang dahilan. Ngunit malinaw sa kanya na mahalaga ang pulseras kay Mona. Para sa kanya, kahit hindi niya lubos maintindihan ang kahalagahan nito, sapat nang nakikita niyang nagbibigay ito ng kapanatagan sa asawa niya. Sa gitna ng lahat ng pagbabago sa buhay nila, ang simpleng bagay na yon ay tila nagsisilbing paalala ng pinanggalingan ni Mona. Huwag kang tumawa dyan, totoo yun. Alam mo bang manggagamot ang lola ko? Marami siyang alam na hindi natin alam kaya naniniwala talaga ako sa mga sinasabi niya. Hindi naman ako tumatawa sa iyo eh. Natutuwa lang ako. Talaga lang para kasing hirap kang paniwalaan ako. Hindi natutuwa lang ako kung paano mo pinahalagahan ang mga bagay na binigay sa iyo. Siyempre naman, kahit simple lang, galing pa rin sa mahal ko sa buhay. Buti na lang hindi mo ko pinapalitan yung pulseras mo ha. Uy, grabe siya. Ikaw talaga. Baka kasi mas mahalaga yan sa'yo kaysa sa akin eh. Sus, ang drama mo Pareho silang natawa sa usapan nila. Sa kabila ng pagod sa maghapon, magaang ang pakiramdam ni Mona. Hindi niya inaasahan na sa simpleng pag-uusap, maaalala niya ang kanyang lola at ang mga payo nito noon. Sa isip-isip niya, kahit gaano pa kalaki ang pagbabago sa buhay nila ngayon, hindi niya kalilimutan ang mga bagay na nagbigay sa kanya ng lakas sa mga panahong wala siyang masandalan. Mahal, may gusto rin sana akong pag-usapan. Tungkol saan? Yung tungkol sa sasakyan? Oo nga no. Matagal na rin nating pinag-uusapan yun eh. Dati ang plano lang natin second hand para makatipid sana. Pero ngayon, sa tingin mo, kaya na natin yung brand new? Ewan ko, kaya nga ba natin? Saka, Hindi lang to para sa atin. Para na rin sa negosyo. Mas madali na yung delivery, saka hindi na tayo aasa sa iba. Napaisip si Mona habang nakatingin sa mga kahon ng paninda sa paligid.
Ilang buwan lang ang nakalipas, nangangarap lang sila ng simpleng buhay. Ngayon, unti-unti na nilang nararating ang mga bagay na dati ay parang malabo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng saya, ngunit may halo ring kaba. Alam niyang bawat hakbang pataas, may katapat na responsibilidad. Rico, sigurado ka ba? Oo, nakikita mo naman kung gaano kalakas ang benta natin eh. Oo, pero malaking desisyon yan. Kaya nga gusto kong pag-usapan natin. Kung tutuusin, kailangan din naman natin. Oo, hindi lang luho yun. Investment din ito at mas mapapadali ang trabaho natin. O sige, brand yun na ang bilhin natin. Pero hindi muna yung mamahalin ha. Ngumiti si Rico nang marinig ang sagot ni Mona. Hindi niya maitago ang excitement sa mga mata niya. Para sa kanila, ang desisyon na yon ay hindi lang tungkol sa sasakyan. Isa itong simbolo ng lahat ng pinagdaanan nila. Mula sa maliit na bahay na halos walang laman, hanggang sa puntong kaya na nilang mangarap ng mas malaki. Ayos! Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito, Mona. Ako nga rin. Parang ang bilis ng lahat, no? Ganon siguro. Pero pinaghirapan din naman natin yan eh. Lalo na ikaw. Oo, lahat ng puyat at pagod sulit. Sana nga mas marami pa tayong marating. Sana nga, basta magkasama tayo. Habang nag-uusap sila, biglang naputol ang kanilang kasiyahan nang marinig ang malakas na tunog mula sa labas. Isang matinis at paulit-ulit na sirena ang umalingaw-ngaw sa buong compound. Pareho silang napatingin sa isa't isa. Bakas ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Hindi yun pangkaraniwang ingay sa lugar nila, lalo na sa ganitong oras ng araw. Narinig mo yon, mahal? Oo, parang sirena ng ambulansya. Bakit may ambulansya dito? Hindi ko alam. Parang sa may bandang kabila galing. Halika, silipin natin. Baka may nangyari. Mabilis silang lumabas ng bahay. Sa labas, kita agad ang isang ambulansya na nakaparada sa tapat ng malaking bahay ni Darla. May ilang taong nagkukumpulan sa paligid at may mga nagmamadaling pumasok at lumabas ng gate. Ang dating tahimik na compound na puno ng ingay at tensyon. Sa bahay nila Darla. Bakit kaya? Hindi ko alam. Parang may emergency. Naku, sana okay lang sila. Halika, lapit tayo ng konti. Habang papalapit sila, ramdam ni Mona ang kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit may kung anong pakiramdam na gumapang sa loob niya. Sa harap ng malaking bahay, may mga taong nagmamadali na kumilos at sa loob, tila may nangyayaring hindi nila inaasahan. Ang daming tao. Parang seryosong nangyayari. Doon tayo sa may gate. Baka nandun si Carlo. Oo, mukhang siya nga yun. Carlo, ano nangyari kay Darla? Paglapit nila sa gate, agad nilang nakita si Carlo na halatang balisa. Pawisan nito at hindi mapakali habang kinakausap ang ilang tao. Sa likod nito, may mga paramedics na nagmamadaling ilabas ang stretcher mula sa loob ng bahay. Ang ingay ng paligid, ang pag-uusap ng mga tao, at ang sirena ng ambulansya ay lalo pang nagdagdag sa tensyon ng eksena. Rico, si Darla, nahulog siya sa hagdan. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam eh. Bigla na lang siyang nadulas. Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Hindi pa namin sigurado, pero nawalan siya ng malay. Diyos ko. Kaya pala may ambulansya. Sasama kami sa ospital. Sige, sumunod na lang kayo. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Mona at Rico. Agad silang sumunod sa ospital, dala ang kaba at pag-aalala. Habang nasa biyahe, tahimik si Mona. Kahit hindi naging maganda ang pakikitungo ni Darla sa kanya, hindi niya maiwasan ng mag-alala. Para sa kanya, pamilya pa rin ito ng asawa niya. Ngunit sa likod ng isip niya, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag na tila ba may mabigat na hangin na bumabalot sa sitwasyon. Mona, okay ka lang? Oo, nag-aalala lang ako.
Ako rin eh. Kahit ganun siya, kapatid ko pa rin yon. Sana hindi malala ang nangyari sa kanya. Oo nga, bigla na lang nahulog sa hagdan. Parang ang bilis ng pangyayari. Minsan talaga may mga aksidenteng hindi mo inaasahan. Oo, sana okay lang talaga siya. Ang taas pa naman ng hagdan ng bahay nila. Pagdating nila sa ospital, agad nilang hinanap si Carlo. Nakaupo ito sa labas ng emergency room. Nakayuko at tila malalim ang iniisip. Sa paligid, may ilang pasyente at bantay. Ngunit kapansin-pansin ang bigat ng aura sa kinauupuan ni Carlo. Para bang sabay-sabay na dumating ang problema sa kanya. Carlo, kumusta si Darla? Nasa loob pa rin eh. Chinecheck pa ng doktor. Sana maging okay siya. Sana nga, pero hindi lang yan ang problema ko eh. Nagsabay-sabay talaga. Bakit? Anong problema? Nawalan ako ng trabaho eh. Ha? Kailan? Kanina lang, tinanggal ako sa kumpanya namin. Ano? Bakit bigla naman yata? Napayuko si Carlo habang kinukuyom ang kanyang mga kamay. Halatang hindi pa siya makapaniwala sa nangyari. Sa loob lamang ng isang araw, tila gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi niya alam kung paano ito haharapin, lalo na't kasabay pa nito ang nangyari kay Darla. May issue sa negosyo eh. May unit na naibenta na may problema pala sa papeles. Yung buy and sell mo ng kotse? Oo, may nagreklamo kaya umabot sa management. Naku, ang lala naman nun. Akala nila may kinalaman ako sa supply na transaksyon. Pero hindi naman yata ikaw may kasalanan eh. Hindi, pero ako nakapirma sa deal eh. Kaya ako talaga mananagot. Kaya yun, tinanggal ako agad. Nanahimik ang tatlo habang pinoproseso ang mga nangyayari. Para kay Mona, sunod-sunod ang kamalasan na dumarating kay Darla at Carlo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng awa, lalo na't kitang-kita niya kung gaano kabigat ang dinadala ng mag-asawa. Grabe naman ang araw na to. Parang sunod-sunod ang masamang nangyayari ah. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami, Carlo. Oo nga, tutulungan ka namin kung kailangan. Ang mahalaga maging okay si Darla. Yan na munang isipin mo sa ngayon. Salamat ah. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang nurse at tinawag si Carlo. Mabilis itong tumayo at sumunod. Naiwan sina Mona at Rico sa labas. Kapwa tahimik na nag-aalala. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Carlo na may halong pag-aalala sa mukha. Ayon dito, nabali raw ang kaliwang bahagi ng braso ni Darla. Sa loob ng ospital, habang patuloy ang gamutan kay Darla, unti-unting lumalalim ang epekto ng mga pangyayaring hindi pa lubos na uunawaan ng lahat. Ang simpleng aksidente, sinundan ng pagkawala ng trabaho. At ang mga susunod pang araw ay tila magdadala pa ng mas mabigat na pagsubok. Sa likod ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Mona at hindi alam na ang dapat sanang tumama sa kanya, bumalik sa pinanggalingan nito. Samantala, kinaumagahan, nang magising si Darla. Ang sakit! Bakit parang buong katawan ko nabugbog? Carlo, nasan ka? Nandito ako, Darla. Daan-daan lang, huwag kang gagalaw agad. Ano ba nangyari sa akin? Parang hindi lang basta pagkahulog to ah. Nahulog ka sa hagdan. Nabalian ka pa ng braso. Buti na lang naagapan agad. Ang sakit! Aray! Kailangan mong magpahinga. Sabi ng doktor, ilang linggo ka ring magre-recover. Teka, bakit parang sobrang lugmok na lugmok ka? May nangyari ba bukod sa pagkahulog ko sa hagdan? Si nanay at tatay, pumunta ba rito? Kauuwi lang nila. Darla, may sasabihin ako sa'yo. Dahan-dahang naupo si Darla sa kama ng ospital habang hawak ang nabendahang braso. Ramdam niya ang matinding kirot sa bawat galaw. Ngunit mas matindi pa roon ang kaba na unti-unting gumapang sa dibdib niya habang pinagmamasdan ng seryosong mukha ni Carlo.
Tahimik sa loob ng silid. Tanging tunog ng mga kagamitan at mahihinang yabag ng mga nurse ang maririnig. Subalit sa pagitan nilang mag-asawa, may bigat na tila hindi maipaliwanag. Darla, nawalan ako ng trabaho. Ano? Anong ibig mo sabihin? Tinanggal ako kahapon eh. May problema sa isang unit na naibenta ko. Hindi pwede! Hindi pwede to! Paano nangyari yun? Ako napagbintangan kasi akong pumirma sa papeles. Hindi! Imposible! Hindi ka naman nagkakamali sa ganyan na! Kahit hindi ko kasalanan, ako pa rin ang sumalo. Grabe! Ano ba nangyayari sa atin? Bakit sunod-sunod? Hindi ko rin alam. Ang malas yata. Hindi pwede! Hindi pwede na ganito lang bigla! Biglang napaangat ang boses ni Darla. Napangiwi siya sa sakit ngunit hindi niya yun pinansin. Para bang mas nangingibabaw ang galit at frustrations kesa sa pisikal na sakit na nararamdaman niya. Sa loob ng isip niya, sunod-sunod na pumasok ang mga pangyayari. Ang pagkahulog niya, ang pagkawala ng trabaho ni Carlo, at ang biglaang pagbagsak ng mga bagay na dati maayos sa kanilang buhay. Bakit parang bigla na lang tayong minalas? Darla, baka naman nagkataon lang lahat. Hindi! Hindi to normal! Minsan talaga may mga ganitong araw. Hindi ako naniniwala sa ganitong araw lang. Parang may mali. Relax ka muna. Kailangan mo magpahinga. Paano ako magpapahinga kung ganito ang nangyayari? Ayusin natin to. Isa-isa lang. Nakakabaliw. Hindi ko maintindihan. Teka, paano kung... Sandaling natahimik si Darla. Habang nakatingin sa kawalan, may isang alaala ang biglang pumasok sa isip niya. Ang araw na pumunta siya sa bahay ni Madam Rubina. Ang ritual, ang mga salitang binitiwan niya, ang galit at inggit na nararamdaman niya noon. Bahagyang nanlamig ang kanyang mga kamay habang iniisip yon. Hindi kaya... Ano yun? Wala yun. Sigurado ka? Oo, aksidente lang to. Lahat ng to, aksidente lang. Ganun na nga siguro. Hindi ako naniniwala sa kung ano-anong pamahiin. Nagkataon lang to. Mas mabuti na isipin mo muna ang paggaling mo. Oo, gagaling ako. Babawi tayo, Carlo. Hindi pwedeng ganito na lang tayo. Oo, babawi tayo. Pangako yan. Pinilit ni Darla na alisin sa isip niya ang ideya tungkol sa ritual. Para sa kanya, mas madaling paniwalaan na aksidente lamang ang lahat kaysa harapin ang posibilidad na may kinalaman siya sa sarili niyang kamalasan. Subalit sa kabila ng pagbabaliwala niya, may maliit na bahagi sa loob niya na hindi mapakali. Pagkalipas ng ilang araw, nakalabas din si Darla ng ospital. Mabagal siyang naglalakad habang hawak ang braso. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang sakit. Ngunit mas ramdam niya ang inis na patuloy na kumukulo sa kanyang dibdib. Ang tagal ko ring nakulong sa ospital. Nakakainis. Daan-daan lang. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kailangan ko na makauwi. Ang dami nating aasikasuhin. Oo, lalo na ngayon. Ay, sana naman matapos na tong kamalasang to. May sasabihin pala ako. Ano na naman? Yung sasakyan natin, ibebenta ko muna. Ha? Ano? Hindi pwede. Anong hindi pwede? Kailangan natin ng pera ngayon. Pero kabibili lang nun ah. Oo nga, pero wala na tayong choice. Hindi, ayokong ibenta yun. Mas importante ang panggastos natin ngayon. Grabe. Bakit parang unti-unting nawawala ang lahat? Hindi na nakasagot si Carlo. Alam niyang mahirap tanggapin ang desisyon, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Darla ang unti-unting pagguho ng mga bagay na dati niyang ipinagmamalaki. Pagdating nila sa compound,
Agad napansin ni Darla ang isang bagong sasakyang nakaparada sa harap ng bahay ni Mona. Kumikinang ito sa ilalim ng araw. Malinis, bago, at halatang kalalabas lang ng kasa. Teka, kanino yan? Mukhang bagong sasakyan ni Mona. Hindi. Hindi pwede. Brand new? Oo, marami na silang pera dahil lumalaki na ang negosyo nila. Hindi lang pa isa-isang orders, supplier na rin yata sila Ano? Habang tayo ibibenta na yung sasakyan natin? Darla, Hindi. Hindi pwede to. huwag ka munang magalit. Paano ko hindi magagalit? Sila pang umaangat habang tayo. Please, Darla, kumalma ka. Huwag mo silang kainggitan. Alam mo bang handa pa nga silang tulungan tayo? Nakakainis. Nakakainis talaga. Hindi ko to matatanggap. Nanginginig ang kamay ni Darla habang nakatingin sa sasakyan ni Mona. Parang may kung anong sumisikip sa dibdib niya. Ang dating kumpiyansa at kayabangan napalitan ng galit at pagkadismaya. Sa loob-loob niya, hindi niya matanggap na sa ganitong sitwasyon pa niya makikita ang pag-angat ng taong matagal niyang minamaliit. Nang bigla na lang may malakas na kalabog galing sa labas ng bahay nila. Ano yun? Parang may bumangga. Teka, yung gate natin, halika! Bilisan mo, Diyos ko. Ay putik! Wasak na yung gate natin. Pero nasa na yung nakabangga? Umalis na yata. Mukhang tinakbuhan tayo. Ano? Hindi man lang nagbayad? Hindi pwede to. Wala na yung sasakyan Paano natin pagagawa to? Wala pa tayong pera. Grabe na to, sunod-sunod na talaga. Sa harap ng wasak nilang gate, tuluyang napaupo si Darla. Hindi niya na napigilan ang sarili. Ang galit, pagkadismaya at takot ay sabay-sabay na sumabog sa loob niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya na kayang itanggi ang pakiramdam na may mali, na may kapalit ang lahat ng ginawa niya. Doon niya napagtanto na baka nga sobra na siya, na hindi naman dapat niya kainggitan ang asawa ng kuya niya ngunit hindi niya napigilan. Kaya siguro sa kanya bumalik ang epekto ng ritual. Dahil siya ang mali at hindi si Mona. Naiwan siya sa harap ng bahay na tulala nang biglang bumuhos ang malakas na ulan at kumulog at kumidlat pa na muntik nang tumama sa kanya. Nang sumunod na araw, Carlo, ano ba nangyari? Biglang namatay ang ilaw. Nasira pa yung ref, hindi lang yan, pati yung washing machine ayaw na rin gumana. Di ko rin alam. Imposible namang sabay-sabay talaga nasira. Pati TV ayaw nang magbukas Kasalanan ko to kundi dahil sa ginawa ko. Ha? Anong ginawa mo? Huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi, ako talaga may kasalanan nito, Carlo. Kung hindi lang sa pagiging inggitera at hambog ko, hindi sana nangyari to. hindi na napigilan ni Darla ang panginginig ng kanyang katawan. Sa loob ng ilang araw, tila sabay-sabay bumigay ang lahat ng gamit sa kanilang bahay. Ang ref na dati ay bago pa ay biglang tumigil. Ang washing machine na halos hindi pa nagagamit, ayaw na ring umandar. Pati ilaw ay kumikislap-kislap na parang may kung anong hindi maipaliwanag. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat. At bawat segundo, parang lalong sumisikip ang dibdib ni Darla. Bakit? Ano yun? Ano bang ginawa mo? Ilang linggo na nakalipas, pumunta ako sa isang albularyo. Ano? Para saan? Nagpagawa ako ng ritual para mawala ang swerte ni Mona. Darla! Bakit mo ginawa yun? Hindi ko na kinaya, Carlo. Sobrang inggit ko na sa kanya. Kaya siguro ganito nangyayari sa atin. Pakiramdam ko bumalik lahat sa akin. Nagkamali ako. Sobrang pinagsisisihan ko talaga ang ginawa ko. Napaupo si Darla sa sahig habang tuluyang bumigay ang kanyang emosyon. Lahat ng galit, inggit at kayabangan na matagal niyang kinimkim, napalitan ng takot at pagsisisi. Ngayon niya lang lubos na naunawaan ang bigat ng ginawa niya.
Hindi lang si Mona ang muntik niyang mapahama kundi pati ang sarili niyang buhay at pamilya na damay. Hindi ito matitigil kung itatago mo lang. Eh paano? Anong gagawin ko? Aminin mo na kay Mona ang ginawa mo, Darla. Ha? Pero, paano ko haharapin yon? Wala kang choice. Siya ang target ng ginawa mo eh. May kakilala akong ganyan din ang ginawa eh. Natigil ang lahat nung inamin niya sa taong tinarget niya. Paano kung magalit siya sa akin? Paano kung mas lalong lumayo ang loob ni Kuya sa akin? Mas lalo kang hindi patatawarin kung hindi ka aamin. Pero, natatakot ako. Saka, nahihiya ako sa ginawa ko. Kung gusto mong matapos to, kailangan mo lunukin ang pride mo. Kaya sige na, sasamahan kita. Hindi. Ako na lang. Kailangan ko itong harapin ng mag-isa. Wala kang kinalaman dito kaya dito ka lang. Sigurado ka? Oo, kasalanan ko to. Kung ano man ang maging resulta ng pag-amin ko, tatanggapin ko. Dahan-dahang naglakad si Darla palabas ng kanilang bahay. Ramdam niya ang bawat hakbang na hindi lang dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi dahil sa bigat ng konsensya. Ang dating taas noon niyang paglalakad, napalitan ng pagyuko. Sa unang pagkakataon, wala na siyang maipagyayabang. Pagdating niya sa bahay ni Mona at Rico, sandali siyang natigilan sa harap ng pintuan. Kita niya ang maayos na bahay, ang bagong sasakyan at ang tahimik na kapaligiran. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Darla? Naku, Rico, si Darla. Papasukin mo. Kuya, Mona, may sasabihin sana ako. Ano nangyari? Magaling na ba ang braso mo? Maupo ka muna. Hindi na. Mas mabuti sigurong sabihin ko na agad. Bakit? Ano ba yun? May problema ka ba? Sabihin mo lang at baka makatulong kami ng kuya mo. Mona, napakabait mo pala talaga. Hindi mo deserve ang ginawa ko kaya patawarin mo ako. Bakit? Ano bang ibig mo sabihin? Kuya, lahat na nangyayari sa akin ngayon, kasalanan ko lahat. Ha? Anong sinasabi mo? Nagpagawa ako ng ritual laban sa iyo, Mona. Ano? Dahil sa inggit ko. Gusto kong mawala ang swerte ni Mona, kuya. Ang sama-sama ko. Darla, ang lala naman ang ginawa mo. Alam ko. At pinagsisisihan ko na ngayon. Kaya sana patawarin niyo ako. Sobrang yabang ko. Napaka-inggitera. Ang sama-sama ng ugali ko. Darla, ayos lang. Hindi naman ako tinablan dahil may panangga ako. Itong pulseras na suot ko galing sa lola ko. Dahil din dito kung bakit ako sinuswerte. Sabi kasi ng lola ko, magsisimula lang ang swerte ko. Oras na makapag-asawa ko. Mona, patawarin mo ko. Hindi ko na kaya. Hiyang-hiya na ako sa ginawa ko. Asawa ka ni kuya. Tama si Carlo. Hindi dapat kita kinaiinggitan. Dapat tayo pa nga nagtutulungan kasi pamilya tayo. Hindi sana ako nagpadala sa ugali ko. Tahimik na tumingin si Mona kay Darla. Sa harap niya, hindi na ang hambog at mapagmataas na hipag na kilala niya noon. Ang nakikita niya ngayon, isang babaeng wasak, punong-puno ng pagsisisi at humihingi ng kapatawaran. Alam mo, nasaktan mo ko ng maraming beses. Minata mo ko, pinahiya, at ngayon, sinubukan mo pa akong saktan. Pero kahit ganon, hindi ko kaya magtanim ng galit. Mona, Hindi ko deserve ang kapatawaran mo. Pero hinihingi ko pa rin kasi para matahimik na ang konsensya ko. Naaawa na ako sa asawa ko. Nadadamay siya sa kamalasan ko samantalang wala naman siyang kasalanan. Hindi mo man deserve, pero ibibigay ko pa rin, Darla. Mona! Kasi mas pipiliin kong matapos na to kesa magpatuloy ang galit. tama si Mona, Darla. Kuya mo ko.
Asawa ko na si Mona kaya dapat atin na rin ang tawag mo sa kanya. Kung anong problema, pagtutulungan natin. Kaya sana natuto ka na, bunso. Salamat. Salamat talaga, Kuya. Ate, Mona. Maraming salamat. Pero tandaan mo ha, lahat ng ginawa nating masama may kapalit. Ang inggit sa kapwa, hindi nakakaangat kundi nakakasira. Opo, ate. Hindi ko na uulitin. Pangako mula ngayon, babaguhin ko na ang sarili ko. Nandito lang kami. Pamilya tayo, Darla. Ikaw pa rin ang paborito kong kapatid kaya sino ba ako para tiisin ka? Sa mga sandaling yun, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Darla. Hindi man agad mawawala ang lahat ng problema, alam niyang nagsimula na siyang magbago. Sa unang pagkakataon, natutunan niyang ibaba ang sarili at tanggapin ang kanyang pagkakamali. Para kay Darla, ang araw na yon ang simula ng panibagong buhay. Isang buhay na wala ng inggit at kayabangan, kundi puno ng aral at kababaang loob. At para kay Mona, pinatunayan niya na sa kabila ng lahat ng kasamaan, ang kapatawaran pa rin ang pinakamalakas na sandata. Wakas!